Patuloy na pinalalakas mga tol ng ating sandatahang lakas o AFP ang kanilang puwersa at ang kanilang territorial defense ng ating bansang Pilipinas mga tol. Sa ilalim pa rin yan no, ng modernization program ng ating sandatahan mga tol. Ito bibigyan natin to ng reaction video para alam natin mga tol. Ano ba ang kakayanan ng ating bansa na ipagtanggol ang ating mga nasasakupan sa loob, internal at external defense mga tol laban sa mga gustong manggulo at gustong manakop sa ating Pilipinas, sa ating bansang Pilipinas mga tol. Tayo nga ba ay merong kakayanan para palagan ang mga bantang yan mga tol? Alamin natin to mula rito sa PTV Philippines. Bago natin to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Patuloy na pinalalakas ng AFP ang territorial defense ng bansa sa ilalim ng AFP Modernization Program. Bukod pa ito sa kampanya kontra disinformation at pagtutok sa internal threats. Alright. Ang sentro ng balita mula SUS Live. Audrey, asahan nga ang mga bagong kagamitan para sa Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng nagpapatuloy nitong modernisasyon. Good job para sa ating gobyerno mga tol. Matatandaang sa pagsisimula ng taon, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Re-Horizon 3 ng AFP Modernization. Sa Prisona edition ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na malaking tulong ito sa pagpapalakas ng territorial defense ng bansa. Alinsunod yan sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng Sandatahang Lakas. Nice. Sabi ni Browner, kabilang sa palalakasin ang radar systems, surveillance system at sensors ng bansa, kasabay ng pagpapabuti sa mga karagdagang barko at aircraft. Alam nyo mga tol, no? Nagpapalakas pa lang tayo. Hindi pa tayo ganun kalakas. Kaya tama nga, no? Hindi pa muna tayo dapat pumasok. Kung kakayanin pa rin naman nating tiyagain pa, kung kakayanin pa nating indahin pa yung mga pambubula sa atin ng China, indahin pa natin mga tol. Alam niyo na, nakakainis tignan, nakakainis panoorin yung ginagawa nila sa ating mga kasundaluhan. Pero kung titignan natin mga tol, no, pag pumasok tayo sa gera nang wala sa tamang panahon, una-una mauudlot syempre yung paglago ng ekonomiya natin. Mauudlot pa yung pagpapalakas ng ating sandatahan kasi paano sila magpapalakas kung binobomba na tayo mga tol, di ba? So hayaan muna natin maging malakas ang ating bansang Pilipinas para talagang matupad natin yung nakalagay nga sa awit natin na ang mamatay ng dahil sa'yo. Pero hindi naman ibig sabihin papakamatay tayo, di ba? Ibig sabihin nun, handa tayong lumaban no, para sa ating bansang Pilipinas. Lalong-lalo na kung meron tayong kapabilidad na lumaban, di ba? Kasi kawawa yung mga sundalo natin, sila yung nandiyan sa unahan eh. Hindi naman natin sila pwedeng isubo. Sige, ipupush natin sila. Pumalag kayo, lumaban kayo. Tapos wala naman silang kakayanan, wala naman silang sandata para panlaban, di ba? Kawawa naman sila. Let's say nagkaroon ng invasion, no, na-detect po ng ating mga radar systems, kailangan salubungin po natin ng mga defenses natin. We have missile systems, pwede po natin gamitin yung missile systems natin. In fact, masaya po tayo dahil dumating na po yung ating mga missile systems. At marami pa hong darating. Nice. Good job, PBM. Kaugnay nito, isa PBBM. naman sa nilalabanan ng AFP ang mga disinformation patungkol sa West Philippine Sea. Sabi ni Browner, dapat na mag-ingat dito ang publiko. Kailangan magmatsyag tayo, let's be vigilant, at ang pangkontra natin dito is yung katotohanan. We counter fake news with the truth. Tulad na lamang ng mga balita ng China, no? Binangga kami ng AFP. Binangga ng barko ng Pilipinas ang aming barko, di ba? Ganyan nung ginigiit nila mga tol. Though wala silang video, puro write-ups lang. Tapos yung ang Navy natin, naglapas na ng video mga tol. Ayan na, todo tanggol sila sa sarili nila. Na kesyo ang Pilipinas ang nagpo-provoke, Pilipinas ang nangunguna,
Pero kitang-kita kung paano nila araruhin yung mga barko natin at naputulan pa ng daliri yung isang sundalo natin. Sa kabila naman ng Sinungaling. pagtutok sa external defense, tiniyak ni Browner na hindi pa rin pinapabayaan ang internal threats laban sa mga local terrorist at communist terrorist group. Patuloy na umano ang paghina ng mga grupong ito kung saan marami rin sa kanilang mga miyembro ang nagbalik loob na sa gobyerno. Mhm. Mula po nung umupo ang ating Pangulo bilang Presidente at Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines, ay tuloy-tuloy po yung ating naging operations laban sa communist terrorist group at local terrorists. At maganda po yung naging resulta nito. In fact, out of the 11 guerrilla fronts na kinukumpronta pa natin since the start of the presidency of President Marcos, ngayon ay 7 na lang po ang natitira. So 4 na po yung na-dismantle natin na guerrilla fronts. Audrey, ipinagmalaki rin ni Browner na marami ng lugar at komunidad sa bansa ang insurgency-free, lalo na sa Mindanao. At malaking bagay niya rito ang konsepto ng whole of government approach. Audrey. Okay, Patrick, itong mga defense assets na mga i-acquire at bibilihin, sinabi mo maraming paparating, ano? May pagkakataon ba ang publiko para makita ito na ginagamit ng ating sandatahang lakas? Siguro sa mga exercises, magandang makita ang ginagamit yon. Pero pag sa actual na labanan, ibig sabihin nun may invasion na. Ay naku po, wag naman po sana, no? Pero at least 'di ba, kung sakasakali mang magkaroon ng ganun, meron tayong kahit papaano pangdepensa. Hindi yung tipong open arms tayong tatanggapin ng mga kalaban, 'di ba? Audrey, marami naman sa mga assets ng Armed Forces of the Philippines yung nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng bansa. Lalo na nga dyan sa West Philippine Sea para nga bantayan yung ating sovereign rights sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. At madagdag ko lang din, Audrey, inaasahan na isa sa mga darating na bagong barko ay yung inilunsad na BRP Miguel Wow. Malvar na inilunsad nga yan sa South Korea. Wow. Audrey. At sana madagdagan pa, no, hindi lang diyan matapos 'yan. Madagdagan pa yung ating mga warships. Siguro pagdating ng panahon kung kakayanin na talaga natin, maka-acquire na rin tayo ng mga ng mga submarine, 'di ba? Pinakamaganda kung magkakaroon tayo ng sarili nating pagawaan, 'di ba? Para magkaroon din tayo ng mga aircraft carrier. Hindi naman malabo 'yon, mga tol. Hindi naman imposibleng mangyari. Lalong-lalo na kung ang iuupong presidente o mauupong gobyerno hindi kurakot. Hindi lang hindi lang ang presidente mismo, pati yung mga senator, upper and lower house, 'di ba? Yung mga sangay ng gobyerno, mga tol. Kasi sabi nga natin, 'di ba, kahit na gaano katino ang presidenteng iuupo mo, pero kung yung kanyang mga ugat o yung mga nasa baba niya puro corrupt, wala ring mangyayari, mga tol. 'Di naman siya Diyos para makita niya 24/7, 'di ba? Kaya sana talaga, mga tol, kaysa ibulsa o dalhin sa kung ano-anong klaseng proyekto na hindi naman din natutupad, i-ano na lang natin, idagdag na lang natin, mga tol, sa budget ng ating sandatahan para magamit 'yan, 'no? Para maipagtanggol natin ang ating bansa. Kasi kahit na gamitin mo 'yan sa pagpapaganda ng Pilipinas, kung sisirain din naman 'yan ng giyera, 'di wala rin. Kung wala tayong pandepensa, 'di ba? Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.